Mapagpalang araw sa ating lahat mga totoong mga Inday. Kaway-kaway! Ayan partner! Part 2 na po ng aming video. Andito pa rin kami sa Kuya Po, Nueva Ecija. Dito po sa farm ni Ma'am Lalaine sa LS7 Agro Integrated Farm partner. At ngayon partner, Yes, pag-uusapan at silipin natin ang ating dating Pinay OFW kung saan 22 years sa Australia. Tama ba, ma'am? At kung ano yung kanyang retirement farm ngayon. ayan. So first, ipasid po namin, panoorin niyo po muna para maintindihan niyo po. Para dito ngayon, ibang topic na naman tayo partner. Okay. So, ma'am, ano ang meron at makikita natin dito sa inyong farm? Actually, okay, ang karamihan dito talaga is more of darag chickens. Tapos, sumunod yung decal brown, which is stable egg lang. Actually, dapat sa amin lang. Pero dahil sa madami ang ano nila, eggs nila, so nakakapag-distribute na kami din. Ayan. So, sunod itong aming mga goats and sheep. So, yan, actually, parang ano lang namin, libangan lang namin hanggang sa dumami-dami na. And then, sunod, yun ang inuumpisahan namin, yung Muscovy duck. Muscovy duck. Yan, yung Muscovy ducks doon. Oo. Plus yung mga pabo. Pabo. Oo. Yung White Holland and Black Spanish na turkey. So, nag-uumpisa pa lang kami. Parang kasi, dahil nga sa hilig ko, lalo na yung mga ducks, bata pa lang talaga ako, may mga alaga na akong pailan-ilan. So talaga sabi ko, talaga kailangan magkaroon ako ng ducks. Ayan, nag-uumpisa pa lang, kaya kung baga saan makikita nyo pailan-ilan pa lang. Ayan. Yan yung mga breeders ko. So yung mga totoong mga Inday, kasi sila Ma'am Lalaine, magto 2 years pa lang sila dito sa kanilang na-acquire na farm. At yun nga, nakagandahan from city life, biglang changed into like farm life. Yes. Yun. So yes. yun ang pinaka-challenges doon na ganun ang nangyari. Pero pag meron kang passion, meron yung heart mo andun, talagang tuloy-tuloy at smooth. May faith ka. Pag may faith ka kay Lord, bibigay sa'yo at bibigay sa'yo. Correct. Correct. Ngayon, meron po silang darag at saka sobrang dami. Nag-start na rin po silang nagbebenta. Sa mga interested po sa darag, native chicken, you can contact sa number sa description. Ilagay namin at dito sa screen ng ating video Yeah. ang number ni Ma'am Lalaine. Ayan. Meron din silang karnero at saka kambing pero pinaparami pa, partner. Yung decalb nila, itlog is available, nagbebenta din. Ayun. At saka syempre meron din silang day old chick na darag. Ayan. Yeah. Pwede Partner. natin maikot yan, ma'am. Oo. Yung day old, Ikot-ikotin natin. nandun Ang mga sila. darag nyo. Yeah, later. Ano kasi. Sige. Pero partner, ito partner nagbebenta sila ma'am ngayon ng may karnero silang binibentang lalaki. Tama po ba, ma'am? Lalaki. Oo, lalaki may binibenta sila. Partner, at saka konting idea about dito sa kanilang darag. Ito yung parang original talaga no, yung Philippine native chicken na galing sa Iloilo kay sino yun? Darag Dandan. Darag Dandan. At saka makikita mo talaga yung ano talaga almost the same ang color. Napakaganda tingnan. Tapos ang kanyang color partner, tsaka partner, nakakain kami sa luto ni Tita Lalaine. Sobrang sarap. Binakol. At saka yung tinangladan. Yun. So, Darag native chicken. darag native chicken. Thank you po, Tita ha. No, no worries. Ayan. Tsaka po, ang darag nila dito ay nasa for they started 32 lang na chicken na darag. Tapos ngayon, sobra 1,000 na sila. Yes. More or less mga 1,000 na. So, yun, nagpaparami pa rin sila para syempre, makop yung mga orders na gustong magkaroon ng ganitong premium native chicken. Ang ating mga dito, malapit. Yun. Yun. So, Ma'am Lalaine, kasi syempre, partner, pag manok, kapag dumadami kasi yan siya, medyo risky na siya sa mga sakit-sakit, Ayun. yung backyard. Pero, alam mo, dito kay Ma'am Lalaine, tatanong po natin, Ma'am, kung may na-encounter din ba kayo ng mga challenges or diseases sa inyo? Yes, of course. Normal 'yan sa isang poultry farm. May mga pailan-ilan kang i-encounter na magkakasakit, sipon. Pero dapat as a poultry farmer, meron ka na talagang allocated na place na pinatawag naming isolation or hospital area. Yun. So, pag na-notice ninyo na meron ng
masama ang pakiramdam or merong watery yung kanyang nostril, kailangan ihiwalay mo na. Okay. Ihiwalay mo na siya. Huwag mo siyang hahayaan doon na So, ang ginagawa namin diyan kasi minsan herbal lang namin. Nagpapakulo kami ng mga herbs like oregano. Yun. Tapos yung bayabas, tapos lagundi. Yun. Yun yung mga yan pinagsasama-sama namin. Nilalagyan pa namin ng tanglad. Tapos yan yung parang pinaka-alternate nila sa inumin nila, like kasi ang kadalasan yung molasses nilalagay namin hinahalo namin sa water. And then kapag naman, para iba naman yung yun nga yung pinakuluan ng mga herbs. Ayun. So yung pinapainom po. Yes, Kaya mga pala- naturals. So far, nagiging okay naman ang result niyo, ma'am. Oo. Kasi natural natural siya. Kaya pala partner, yung kinain natin, manamis-namis kasi may molasses. Oo nga no. Hindi po kasi ang isang advantage ng pagkakaroon ng native chicken maliban dun sa nabibili lang na sa market na sa palengke na 28-day-old. No, kasi ang native chicken, they are very adaptable dun sa kanilang environment. Yes. Hindi sila basta nagkakasakit kasi native nga di ba? So kaya kahit anong bili mo, kaysa kambing, native, hindi sila ganoon nagkakasakit. Parang kaya nilang mag-survive. Adaptable sa So, weather condition ng ng environment. exactly yun. So yun po yung pinaka-advantage na nagustuhan ni ma'am. Tinanong namin siya kanina, yung nag-ikot-ikot po kami dito, ayaw niyang magkaroon ng ibang breed na chicken. Kumbaga, ayaw niya magkaroon ng mga inbreeding sa kanyang farm. Gusto niya darag lang. Okay. Ang yung crossbreeding. Crossbreeding, oo. Oo. So, as much as possible, talagang darag lang yung mga native chickens ko. I'm trying to avoid na mag-alaga ng ibang mga native chickens kasi, syempre, baka yung ibang customer iisipin na kinocross mo. Tama. Yeah. So, ito, pure yung lineage ng darag namin. Ayun. Saka partner meron siyang rare dito. Yung si Tisoy niya, yung albino. Yes, Yan, yes. binibili doon ng 15,000, ayaw niya ibenta. Sabi niya sa inyo na yan. Hindi ko kailangan. Yan ang lucky charm ko. Yun. Bihira lang maraming actually nagpa-follow up. Ma'am, meron na ba kayo napalabas na ganyan? Maraming gusto nila yung ganyan. But unfortunately, until now, pinipilit kong pero wala pa rin lumalabas. So, Pero naka-breed na po yan siya. Yes, anak niya yan. ayun to So yung anak, Darag pa rin, yes, kaya iba yung kulay. Oo. Nahaluan na siya ng parang light color. Oo. So darag pa rin pala siya. Yes, darag pa rin siya. Pero yan yung resulta ng two albino sa isang normal na kulay ng darag. Sino po nagbigay sa inyo nun? No. Nung darag na puti? Si Dandan. Dandan pa rin. Yes, nung bumili ako, sabi niya sa akin, "Ma'am, may regalo ako sa iyo." Wow. Wow! Thank you, Dandan. So, nung makita kong puti, tuwan-tuwa ako. Sabi niya, regalo ko sa iyo yan, ma'am. Baka sa sunod may babae na albino. I don't know. Dandan, meron ba? Sana makabisit kami sa inyo, Sir Dandan. Iloilo pala. Oo, puntahan niyo sa Puntahan natin Iloilo. sunod. Yeah. Ayun. So, yun ang kagandahan, partner. Pag yung farm mo ay quality ang pinoproduce mo, sigurado yung pupunta sa'yo, alam nila na ganun kaganda yung ilalabas Yes, na farm. yes, yes. So, yan. Natutuwa naman ako doon sa mga bumibisita dahil yung mga comments nila like kung nakita lang namin yung farm mo, mostly ganun sinasabi nila, dito na lang sana kami kumuha. Kasi kumbaga nakita nila yung sa kulay pa lang Alam masasabi mo na talagang premium quality or genuine talaga yung niya. yung darag. Authentic darag. Authentic darag siya. So, Yeah. yun, partner. Isa sa mga pagmamalaki ng Pilipinas itong darag. Kasi nga, Philippine native chicken, pwede, yun nga, kahapon nag-usap kami nila Sir John, si Juan Agriventure. Sabi niya, yung darag, hindi lang pang Pilipinas, pwede siyang pang international market. Yes. I think yun yung natang wini-workout nila na talagang sa
ibang countries. But anyway, so, oh, by the way, I would like to thank Sir Juan kasi yan ang aking partner in terms of, selling ng mga drugs. Pag nakukulang siya, ma'am, meron po ba kayong may customer dito? Talagang suportahan kami. So, nagsusuportahan kami dalawa. So, I'm really thankful. Sir Juan, shout out. So, at least nakamit ako dahil hindi naman ako talaga lokal ng taga rito. So, I'm meeting good people, mga good Samaritans, good friends. So I feel so blessed having this kind of new journey ko. Meron akong mga nami-meet na mga ganong klaseng tao. Same So, mindset thankful. about sa farming. Yes, line of yes, business. Line of yes. business. At saka mabait po si Sir John. So, At least, very din siya kasi knowing Sir John, masyado siyang kumbaga in terms of age, kalahati lang ata ng edad ko yan. So, iba yung mga fresh blood, di ba? Maraming maraming ideas. Yes, exactly. So makikita mo pagkausap mo yan, maraming alam yan, di ba? Talagang magugulat ka ron sa mga Knowledge niya. na Oo, yes. So very thankful na meron akong mga ganyang nakakausap and very supportive. Ayun. So sa mga hindi po nakakaalam, mga tutumahinday, si Ma'am Lalaine, si Tita Lane, mayroon siyang mga kasama dito sa farm. Yun ang tumutulong po sa inyo. Yes, yes. Ilang beses po kayo nagpapakain sa isang araw? Nagpapakain kami, let's say, sa isang manok, yung matured na manok, like breeders, at least 100 grams. So ngayon, ang ginagawa naman itong kasama ko, yung 100 grams, supposedly dito sa breeding pens ko, 9.5 kilos, hinahati niya. Sabi ko, since alam na natin kung bakit nag-stop yung nila dahil sa sobrang taba, ngayon, i-reduce mo na. So, ngayon, inaalalayan na niya. Kung hindi, let's say, makikita ka may tira-tira pa, wag mo nang ipilit na dagdagan or kahit sabihin mong Sabi ko, so enough na yon kapag at least maubos lang nila. Ang wag mo lang kalimutan yung mga greens. Yung mga azola, yes, yung mga madre de agua, yan ang namin. Kasi pala mga idol, kapag mataba pala yung darag, hindi siya masyadong productive. Oo. Hindi siya naitlog. Kahit nga sa tao, talaga namang may hirapan talagang dahil Pero masarap siyang ibenta. Ang maganda siya ibenta kasi masarap siyang kainin. dahil pa na itaba, ang ganda ng taba niya, dilaw na dilaw. Nagpapasalamat ako dahil tumaba sila. Kasi hindi kami nakatikim. Hindi naman. Kahit naman hindi tumaba yun. Tatlong daragang inihaw sa amin. Ang taba! Kinatay dahil hindi nakaitlog. Dahil sobrang taba. Ayun. Hindi kasi curious ako. Pinag-aaralan ko Dahil pinaparecord ko yung mga eggs na na-produce for the day. Bawat pens yan, may record. So pinag-aaralan ko talaga kung ano ang problema. So it's not only for you to harvest every day yung So pag nakita mo na medyo, bakit bumababa yung production? So, Anong reason? Anong reason? There must be a reason talaga. So, yun yung pinag-anuhan namin. So sabi ko, lahat ng batch na yan, FGH pens, ilabas, tapos palitan ng mga may bago akong hens. So sabi ko, ipasok yung mga hens, pero talagang bago ipasok yan, talagang inaano namin yan, iwa-wash out yung pareguan mo, quality control. Yes, hindi pwedeng basta-basta papasok diyan ng And then pinalitan din namin yung mga roosters. Ayan. So, mukhang effective, naging productive sila ngayon. Yung roasters mataba din, ma'am. No, ang roosters kahit pa paano kailangan i-maintain mo yung din niya. Ayun. Yung timbang. Tulad yan, yung puti ko ngayon baka 3 kilo na yon. Hindi pwedeng ganyan. Ayun. Tsaka po mga tatumahinday, may 10 sila, pens. Yes. Oo. Tapos sa 10 yon, bawat isang pen, isang lalaki, roaster, 9 na babae. Yes. Yun. A maximum of 10
or pwedeng of course lesser. Mhm. Yun ang ano doon. Yun ang ratio niya. Yun, ganda. Tapos daming itlog. Tapos mayroon talaga kayong incubator. Oo, meron kami incubator for 550 eggs, no? Capacity. Capacity. Yes. So para at least kung hindi... Pero wala naman po problema sa panglimlim ng mga native, di ba? Wala. Ang problema lang dito, alam mo naman mga manok, may attitude din. Yes, so So, suplada. hindi lang suplada. Hindi, kumbaga sa ano, meron ng itlog, patong-patong, doon lang sila, tatlo. Nagawan Oo. sila. Okay. So, yung tendency, yung ibang eggs nasa ilalim, wala na, kumbaga sa ano, either mabugok na yan. Masasayang. So before nung gumagamit kami ng ano ng yung tinatawag namin yung nest na made up of bamboo nest na ano natural hatching. Ang daming nasayang ko na eggs. Ayun. Kaya dapat Hundreds. nag-incubator. Oo, kaya talaga na ano kami, na puwersa kami na ano i-try na natin ng ano ng incubator kasi ang dami, hundreds of eggs ang nasayang. Ayun po, tatandaan nyo po yung matutumong Inday. Kasi parang pag hindi nyo na gusto ma-experience nila, sundin nyo na yung mga strategies nila. Yes. Kasi hindi effective talaga yun yung papatong-patong sila. So yun yung masasayang, magiging... Nag-share, nakikishare. Ang Ayaw pinakarason nila. po kasi niyan, kasi sa amin yung actual na manok, Mm. dahil po yan sa tandang. Mhm. Ah. Ang babaeng manok kasi, hindi siya marunong kung saan sa mangingitlog. Oo. So, dinadala siya ng tandang kung saan Siya sa yung mangingitlog. nagli-lead, ano? Naglilid. Oo. Yun nga lang, kung tatlong babaeng mangingitlog, tapos hindi ma-recognize ang tandang na yun ang dinadala niya doon sa limliman niya or itlogan niya, madadala niya yung ibang manok, although may katabing itlogan. So, sa tandang po yun yung may kasalanan niya. Oo, talagang yun. Punto talaga yung mga tandang. Hindi mali yung tinuturo nila. Sa tandang yan, sa Ayun. nakadepende. So, yun po yung tatandaan nyo. Turuan nyo yung tandang na isa lang dapat yung ano. Lugi din naman yun. Kaya parang hindi. Ganun po talaga ang ano. Mas maganda, mas mainam, at mas effective yung kagaya ng Incubator. strategy nila, incubator. Pero kung kakaunti lang naman, okay na yung ano, basta tignan nyo yung ano, na hindi, kasi yung iba sa ilalim tinatakpan pa nga nila ng dayami yan di ba? So tendency, wala na ano na yung ano alis na yung inahin tapos iwanan na lang yung ano, mamaya may naririnig ka na, pop, pumuputok na. Wala na. Bugok na pala. Buti sa inyo hindi kinakain ng daga ditong itlog. Ay, sa awa ng Diyos, wala namang ano dyan. Kasi siguro yung aming ano, yung net. Hindi sila Hindi makakapasok. basta-basta nakakapasok. Sa Wala atin kasi dati partner, di ba kinakain ng daga yung itlog? Tapos nagbili kami sa Shopee ng fake egg, yung plastic. Okay. Kahit yung plastic kinakain pa rin. Oy, okay. Sa amin so far, hindi naman. Alam ko meron dito pumapasok dito, pero wala Hindi namang incident of ano, wala. Pati yung mga sisiw, wala din Alam ko naman. partner, meron ganyung strategy din. Ano? Mayaman kasi yung lugar dito Mayaman sa pagkain, so walang problema. Hindi Oo, tagirap doon yung na lang daga. sa mga tira-tira. Oh. Mayaman yung mga mga- daga dito. Mayaman yung mga daga po dito sa Hindi inyo. tagirap. Maraming pagkain. Oo. So, ayun po mga dito mga hinday, grabe yung mga ganitong klaseng strategy na pwede nyo i-apply sa farm nyo. So, yun, pwede nyo sundin. At least, Yes. ano pa yung tita na magandang pwede nilang sundin dito sa farm mo na pwede nyo i-share sa kanila? Basta siguraduhin lang yung pagkain ng ating mga alaga. Meron tayo yung mga greens. Greens meaning kahit anong klase ng mga gulay or dahon-dahon. Kasi napaka-importante yan na at least nababalanse yung pagkain nila. So yun yung unang-una kong pinatanim. So na mag-start ako na pagkabili ng sisiw or wala pa yung sisiw, Meron nang prepare na food. meron na, nagpatusok na ako ng mga ng madre de agua, mga porridge, tapos yan nga, meron na akong asola. Napakalaking tulong, marami kaming ipil-ipil dito. Yan, sabi ko, kaya ngayon napakahalaga ng ipil-ipil sa amin. Huwag na huwag kayo magpuputol ng ipil-ipil. Magputol man kayo, magtira kayo ng ganyan. Ganyan lang. Tapos lalabas na yung mga yan. Mas Yun ang maganda. magandang Yes. So yun ang ano ko, bawal lang magputol ng ipil. Ayan. So nakuha nyo po, bago kayo mag-umpisa, kailangan i-prepare nyo muna yung mga pagkain o yung mga greens. Yes. At saka kung gusto nyo pong mabilisan,
pumili kayo ng may puno ng mangga. Bumili kayo ng lupa na may mangga. Malamig. May mga puno, ganyan, may mga pagkain na, yun para hindi na kayo masyadong mahirapan. Konti na lang. Kinakain din nila yan. Minsan nga, tumatayo yung mga kambing ko, inaano din nila yan. I mean the kambing, yes. Pero kakainin din ng ano yan, mga pabo ko, inaano rin nila yan. Yun. So, yun, partner. At saka sa mga mag-start ng manukan, you can choose right breed. Kumbaga, depende sa inyo. Kung Yes. gusto niyo yung darag, you can contact Tama. kay Ma'am O Lalaine. kaya, Tama. So, available dito, meron kang ready to lay. yeah, may ready to lay. Meron akong 4 months old. 4 months old. 4, 5, meron. Mapangkatay. Yes. At Tapos yung meron ako ngayong 2 Day weeks, 2 weeks old. 2 weeks old, meron Oo. available. Wala na akong day old kasi baka sa ano pa. Yung next natin tayo, 26 ano? Yung batch. Yes, next batch yun ang ng day incubator. old. Naka-schedule kasi Naka-schedule yan. Pwede rin sila magpa-reserve. Oo. Yeah. Pwede rin sila magpa-reserve kung gusto nila ng day old kasi yun naman is mas mura. Though talagang challenging for you kasi umpisa pa lang talagang aalagaan mo yung feeds niya. Syempre, ano mo. Pero meron talagang tao na gusto niya talaga yung day old. Pinakamalayo yung na-deliveran, ma'am, halimbawa kung maramihan. Nakapag-deliver kami ng anong mas malayo si Tart doon sa Cagayan Valley? Mas malayo Malayo 'yun. nun, ano. Sila ang Ano, nag-pick Isla? up actually. Meron din ako sa Isabela. Dinideliver namin. Tapos, ang nakakatuwa, yung taga Baguio, taga Ifugao, nagpupunta sila rito. Biskaya, Nueva Biskaya. Wow, nice. So meaning, walang darag doon. Yes, wala pa silang ganong darag katulad ng Isabela. Wala pa sila. So, meron pa lang, nag-uumpisa pa lang sila. Kasi iba-iba yung yung manok Tagalog, iba din po yun. Iba rin yun. Iba rin itong darag, which is Bisayan, Breed. Oo. Maganda. Colorful kasi siya, yung matingkad yung color niya. Oo. Ito ba yung sinasabong pre? Ha? Ito ba yung sinasabong na lahi? Hindi, iba. Iba to siya. Kasi maliliit yung ang sinasabong kasi mataas yung paa. Yung maliliit yung paa nila eh. Oo. Talaga masarap talaga siya, ibang lasa talaga. Kahapon pa sa Sir Juan, sabi niya, mayroong parawakan, pili ka lang, anong gusto mo, mabilis lumaki o itong mas masarap. Oo. Yung darag na yung masarap. Masarap yung darag, yun. So, piliin na natin yung darag siguro. O depende na lang sa inyo. Depende sa choice na kasi iba-iba naman tayo ng Yung iba may hilig sila yung syempre yung game farm na di ba? So, yun ang kanila. So, depende kung ano yung Market. Nasa puso mo Sa lugar talaga. nila. Yes. Oo. Kasi marami talagang yung breed ng mga manok. So, piliin nyo lang po. Kung ano yung malakas ang market sa inyo, yun. Oo. Tsaka yung mga yan, kasi nga since native, pag nasanay na sa kulungan, pwede mo na rin pakawalan eh. Siguro mga 1 month na lagi mong bibigyan tuwing umaga ng pagkain, Hindi na pwede mo lalabas. nang pakawalan yan. Tapos, bumabalik eh. Marami kami nakakawala ng mga bumabalik sila. Bumabalik talaga. Kasi alam nila, that time, kakain na sila. Yun lang ang wag lang sa bagay dito sa amin walang ganong kapitbahay. Masabit sa Hindi na nakakauwi. Yun. Pag tinula ka. Ayan, sa mga mga guys, sana po na-inspired namin kayo. Tita, may mga advice ka pa ba sa mga young farmers natin o kagaya mo na OFW na medyo takot sa pag-change ng life from city life into farming life? Ano po Okay. masasabi niyo? Actually, ang advice ko, lalo na yung mga young farmers natin, ituloy nyo kasi kailangan kayo ng country natin. Kasi very short ang natin pagdating sa mga ganitong stocks sa pagkain natin. Pero marami ng mga enthusiasts, marami ng mga young agriculturists. Kaya nga nung one time nagbiyahe kami ng papunta ng Laguna, kami ang naghatid 200 pieces of dahil sa thesis nila, mga young agriculturists, mga agriculture student. So sabi ko, kahit malayo, ko dahil alam ko kayo ang magiging future agriculturist. Kaya kahit malayo, diniliver namin. Dahil kasi
yun yung ano ko na sana yung mga kabataan natin wag mawawalan ng ano i-ano natin yung ating puso sa agriculture. Kailangan natin. Short tayo sa pagkain. Yes. And then, para doon naman sa mga ano, hindi kami nang iingganyo pag hindi nyo ano, pag hindi naman nyo passion, hindi bukal sa loob. hindi bukal sa loob, kailangan kasi itong mga ganitong klase ng ano, nandito dapat ang puso mo. Nandito ang puso mo. Para kahit pagod ka na, maingay sila. Ay, kahit pagod na kami, pag nakita namin yung alaga namin, yung iyak ng kambing, yung iyak ng mga sisiw na ano, nawawala na yung aking pagod. Distress. Yes, nakaka-distress, nawawala yung stress ko. Kaya paghapon, pag pagod na ako, mag-iikot na ako dyan. So, yan ang bagong buhay ng isang ano, from corporate life to farming. Yan. So, no regret, pero ihanda nyo lang yung sarili nyo. Kailangan ng energy. Yan. Capital din. Capital. Kasi for you to develop a farm will take 5 years or more. Tama. So, hindi ganun kadali. Huwag nyong madaliin. Huwag nyong madaliin. Slow progress. Yes, Importante yes. may progress. No, yes. Saka right location. Yan. Yes. Piliin kayo. Tsaka, gawin nyo na yung passion nyo hanggat maaga. Kasi better to try it now than sorry later on na hindi mo na magawa kasi mahina na yung tuhod mo. Diba? Yun ang ano. Baka sabihin nila yung bukas pala, 5 years na. Exactly. Napakabilis ng oras. Kaya ako talagang dali-dali ako. Ginawa to. Gawin natin kulungan ng manok and ganon. Para sunod-sunod na, maglalakihan na. Kasi nanghihinayang ako sa oras. Talagang masyado akong sa oras. Yung time is very valuable. Yes, Sa yes. ganitong panahon. Ano? Oo, kasi siguro hindi naman, dahil nga sa edad ko, kaya siguro minamadali ko na at least maranasan ko lumalaki, nakikita ko dumadami sila, yung ganun. At ang nangyari, ganito na nga. Ito na nga yung totoong nangyari, yung realidad na mabilis nga talaga sila kasi magto 2 years pa lang pero ganito na karami yung development. Yeah. Maliban sa naibenta na. Oo, Yeah, ang marami dami ko na nabenta, marami na ako naging kaibigan. And nakakatuwa kasi makikita mo sila, talagang well off talaga, mayayaman na at Pero passion din nila eh. Passion din nila yung kaya ginagawa na rin nila. So let's do it now para hindi kayo magsisi bandang huli, sayang hindi ko ginawa. Ayan. So maraming salamat sa inyo mga totoong mga Inday. Maraming salamat. Thank you also Dan and Ken. Yan. Kasi mga totoong mga Inday, kami naman ni Park Dan, yun din palagi yung advocacy namin. Kahit medyo magastos, kahit medyo malayo, at saka na-inspired kami ni Park Dan na mag-share siya ng mga tulad nitong ganitong klaseng experience. Yeah. Tsaka mga nila magiging inspiration kasi sipin ko, senior na si Ma'am Lalaine, si Tita Lalaine, no? Pero hindi naging yun, dahilan yun para hindi siya mag-start ng farming. Hindi balakid. Hindi balakid, So yun, nag-start na talaga siya 2 years pa lang pero ganito na karami yung kumikitang kabuhayan na po ba? Yeah. Oh, At yun, least diba? matutuwa ka dahil mamaya may tatawag, pupunta dito, yung hindi ka na lalabas or So social media is also powerful. Yan. So maraming salamat po mga Inday. Maraming salamat po, ma'am. No, I would like to take this opportunity to thank these two guys na despite of what's happening right now, yung mission nyo, ituloy nyo. Thank you po. Thank you. Mission nyo yan. That's your mission. Not only to make money, right? So, but because niya yan sa inyo. Tama. Ituloy nyo lang. Regalo yan. So, para marami kaming katulad ko na at least natututo. Yes. At saka sana marami pa pong ma-inspire sa mga feature natin partner, kagaya kay Ma'am Lalaine, na kung saan 22 years OFW, and more than that, in a
corporate world, laking city, pero mas pinili pumunta dito kahit walang kakilala, bumili ng area at saka nag-farming. Yan. At saka syempre mga idol, sana po maraming makagusto sa ating video, mag-subscribe at saka mag-follow po sa amin. Ito mga Inday, please don't forget to subscribe ang channel po namin Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sana po sa susunod, kayong farm, inyong farm naman ang mabisit namin ni Part Dan, mag-comment kayo at mag-message kayo sa amin. Yes, at Yes. saka inyong inspiring story na naman ang maririnig Correct. nila. Correct. Ayan. Kung nagustuhan nyo ating video mga idol, please like naman mga idol, mag-comment sa baba kung ano yung inyong mga katanungan, kung na-inspired din kayo, at saka kung ano yung gusto nyo ring marating or mangyari sa inyong buhay in the near future. At saka i-share yung ating video para marami pong makapanood. Ayan, so Luzon, Visayas at Mindanao, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, at iba't ibang farmer hero. Napupuntahan po namin ni Part Dan yan. Nakikita nyo po kung saan kami pupunta. Maraming salamat po sa inyo sa todo suporta mula yan dito sa LS7 Agro Integrated Farm, dito sa farm ni Ma'am Laling, sa Kuya po, Nueva Ecija. Maraming salamat. Happy farming! Kaway-kaway, mga totoo mga Inday. Bye!